Paano ginagawa at dinidisenyo ang pera ng isang bansa? Kapag humahawak tayo ng pera, piso man o dolyar, papel man o barya, madalas hindi natin naiisip kung paano ito nabuo. Kapag nagsusukli ang tindera, kapag inaabot mo ang sahod, o kapag bumibili ka ng pagkain, parang napakasimple lang. Gamitin at gastusin. Pero ang bawat piraso ng pera, mula sa pinakamaliit na sentimo hanggang sa pinakamataas na denominasyon, ay produkto ng isang masalimuot, technical at highly guarded na proseso. Sa dokumentaryong ito, sisilipin natin ang buong likod ng paggawa ng pera. Paano ito dinidisenyo? Sino ang nag-aaproba? Ano ang espesyal na papel na ginagamit? Bakit kailangan ng napakataas na seguridad? Paano iniimbento ang features na pangkontra sa peke? At bakit sobrang tagal bago maipalabas ang isang bagong uri ng banknote? Ito ang kompletong kwento kung paano ginagawa ang pera ng isang bansa. Sino ang gumagawa ng pera? Ang unang dapat unawain, hindi basta-basta pwedeng gumawa ng pera ang isang bansa. Lahat ay nakadepende sa Central Bank. Sa Pilipinas, ito ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP. Sa ibang bansa, katumbas nito ay US Federal Reserve Bank of England, European Central Bank, Bank of Japan, Bank of Korea, at iba pa. Ang Central Bank ang nagdedesisyon kung ilang pera ang papalabasin, nag-aaproba ng bagong design, nagpapatupad ng security features, nagbabantay sa supply ng pera, nagdidisenyo ng denominations, at nagpapatakbo ng printing at minting facilities. Walang bansa ang nagpapagawa lang basta sa private company dahil ang paggawa ng pera ay national security matter. Ang tanong, bakit kailangang dinidisenyo ang pera? Simple, para maging ligtas, mahirap pekein at kumakatawan sa pagkakakilanlan ng bansa. Kaya bawat design ay sumasagot sa mga tanong na, ano ang nais nating ipakita sa mundo bilang bansa? Sino ang dapat i-honor? Bayani, hayop, tanawin? Ano ang kultura o kasaysayan na dapat makita? Paano ito gagawing secure? Magiging practical ba ito para sa mga ordinaryong tao? Ang pera ay hindi lamang pambayad. Ito ay parang passport ng bansa. Dala ang identidad, kasaysayan, at dignidad ng bawat mamamayan. Ang paggawa ng design ay hindi ginagawa ng isang tao lamang. Ito ay produkto ng mga historian, artista, at engraver, security design specialists, economists, central bank board members, anti-counterfeit experts. Paano ito nagsisimula? 1. Pagkilala sa pangangailangan. Maaaring kailanganin ng bagong design dahil outdated na ang lumang pera. Madaling pekein, nagbago ang teknolohiya, may bagong bayani o tanawin na gustong i-feature, may commemorative issue. Lumalaki ang ekonomiya at kailangan ng bagong denomination. 2. Pagpili ng tema at simbolo. Ang design ng pera ay may malalim na simbolismo. Bayani landmarks, national animals, flora at fauna, makasaysayang tagpo, indigenous patterns, cultural na disenyo, mga kulay na may kahulugan. Dahil dito, bawat line at pattern sa banknote ay pinag-isipang mabuti. Kahit ang amoy at texture ng pera ay may dahilan. 3. Pagbuo ng prototype design. Dito pumapasok ang mga artists, engravers, at computer designers. Gumagawa sila ng sketches, digital mock-ups, engraving plates, color palettes, layout ng security features. Karaniwang gumagawa ng 50 and 200 prototypes bago pumili ng final design. 4. Security review. Ito ang pinakamahalaga. Bawat design ay sinusuri upang siguruhing hindi madaling pekein, hindi madaling i-reproduce ng printing shops, may multi-layered security, may hidden codes, may microprint, may tactile features para sa bulag, tumatagal ng maraming taon sa sirkulasyon. Kung bagsak ang security test, babalik sa drawing board ang buong design. Ang pangkontra-peke, mga sekreto ng security features ng pera. Isa sa pinakamalalim na bahagi ng disenyo ng pera ay ang anti-counterfeit technology. Ito ang dahilan kung bakit hindi basta-basta mapeke ang pera ng isang bansa. Narito ang ilan sa mga ginagamit ng modernong banknotes. 1. Watermark. Ito ang larawang lumalabas kapag itinapat sa liwanag. Hindi ito ordinaryong print. Ito ay bahagi ng mismong paper fibers. 2. Security thread. Isang metal or polymer strip na may microtext at shifting colors. Mini-machine ito sa loob ng papel.
hindi dinidikit. 3. Hologram patch makintab at nagbabago ang kulay depende sa anggulo. Ginagamit sa mataas na denominasyon. 4. Microprinting. Napakaliit na text na hindi kayang kopyahin ng normal printer. Minsan kailangan ng magnifying glass para mabasa. 5. Intaglio printing. Ito ang naka-emboss na texture ng pera. Ginagamit ng special printing machines na hindi mabibili sa publiko. 6. Color shifting ink. Ang kulay ay nagbabago kapag iniikot o tinatapatan ng liwanag. 7. Serial number codes. Bawat pera ay may unique identifiers. Kapag may duplicate, halatang peke. 8. UV features. May mga elementong lumalabas lang kapag tinapatan ng ultraviolet light. 9. Tactile marks para sa visually impaired, raised dots, patterns, at textures. 10. Hidden patterns. Mga lihim na markings na alam lang ng central bank. Habang lumalakas ang teknolohiya ng peking pera, mas umiigting ang security ng tunay na pera. Ang paggawa ng papel ng pera, banknote paper. Hindi ordinaryong papel ang ginagamit sa pera. Sa katunayan, hindi ito papel sa literal na kahulugan. Ang tunay na banknote ay gawa sa cotton fibers, 82 to 100%. Minsan may linen, may special polymer coating, may synthetic blended fibers, at minsan ay plastic polymer. Australia, UK, Canada. Bakit cotton? Dahil mas matibay, hindi agad napupunit, mas tumatagal, mas madaling lagyan ng security features, mas resistant sa moisture. Karaniwang nagpapagawa ang mga bansa sa specialized global suppliers tulad ng Sabinor, Australia, Germany, UK, Switzerland, Canada, Japan. Sa Pilipinas, pinoproseso ito ng BSP Security Plant Complex. Sa pag-imprenta ng pera, ano ang nangyayari sa loob ng printing facility? Ito ang pinakamalupit at pinakamahigpit na proseso. Ang printing facility ng Central Bank ay parang pinaghalo na. Military Base Research Laboratory, High Security Vault Industrial Factory, tanging mga autorisadong personnel ang pwedeng pumasok. May CCTV, biometric locks, escort personnel, at tracking sa bawat galaw. Narito ang step-by-step. 1. Paper inspection. Sinusuri ang bawat ream ng special banknote paper. Kung may maliit na defect, tinatapon agad. 2. Offset printing. Dito nilalagay ang background colors at patterns. 3. Intaglio printing. Dito naglalagay ng embossing, ang nakaangat na bahagi ng mukha ng bayani at mga letra. 4. Hologram at security features application. Inilalagay ang foil strips, patches at iba pang security elements. 5. Serial number printing gamit ang high-precision machines. Bawat pera ay binibigyan ng unique serial code. 6. Cutting at trimming. Ginugupit ang malalaking sheet upang maging individual bills. 7. Quality control. Ang defective ay sinisira sa harap ng panel upang hindi ma-leak. 8. Packing at sealing. Inilalagay sa tamper-proof bags. 9. Transport may escort, armored vehicles at tracking systems. Sa puntong ito, opisyal nang nagagawa ang pera. Ang paggawa ng barya, mula sa metal hanggang sa minting, iba rin ang proseso ng paggawa ng coins. 1. Metal selection, pipili ng copper, nickel, brass, aluminum, steel-plated metals. Kadalasan, ang Filipino coins ngayon ay nickel-plated at steel-based para mas mura. 2. Blanking, pinuputol ang metal sheet para gawin ang coin blanks, bilog na metal na wala pang design. 3. Annealing at washing, pinapainit at nililinis para mas tumibay ang metal. 4. Striking. Gamit ang minting press, ang design ay tinatatak sa magkabilang side. 5. Inspection. Kapag may gasgas o mali ang strike, tinatanggal at tinutunaw muli. 6. Bagging at distribution, pinapadala sa bangko, negosyo at armored trucks. Paano inaaprubahan ang bagong pera? Hindi isang tao lang ang nagdedesisyon. Ito ay dumadaan sa Economic Research Design Committees, Anti-Counterfeit Teams, Central Bank Governor, Monetary Board Government Approval, minsan Presidential, International Compliance Standards. Minsan tumatagal ng 53 taon ang pagbuo ng bagong serye ng pera. Bakit sobrang higpit sa paggawa ng pera? Dahil ang peking pera ay maaaring magpasabog ng inflation, magpahina sa ekonomiya, makapinsala sa negosyo, makabawas sa tiwala ng publiko, magamit sa krimen,
mag-trigger ng bank runs, magdulot ng financial instability. Kapag may naglabasan na peking pera, kahit kaunti lang, pwedeng mabago ang financial system ng bansa dahil ang trust sa currency ay mawawala. Ang matagal na katanungan, magkano ang gastos sa paggawa ng pera? Karaniwan ang paggawa ng isang banknote ay nagkakahalaga ng P2 P7 bawat piraso depende sa security, samantalang ang coin ay minsan mas mahal pang gawin kaysa sa face value nito. Halimbawa, may mga bansa kung saan ang paggawa ng ₱1 ay umaabot ng 150 P2 Shamagram, kaya mahalaga na hindi nawawala ang coins sa sirkulasyon. Ang katotohanan, ang pera ay isang sining at siyensya. Ang paggawa ng pera ay hindi lang printing. Ito ay combination ng engineering, chemistry, metallurgy, art, and history design, mathematics, psychology, forensic science, economics, security, technology. Ito ang dahilan kung bakit ang pera ay isa sa pinakamahirap gawin, ngunit pinakamadaling gastusin na bagay sa mundo. Kapag humawak ka ulit ng pera pagkatapos panoorin o basahin ito, sana maiisip mo ang kahalagahan nito. Sa bawat banknote, may artist, historian, engraver at scientist. Sa bawat barya, may metal processing, precision engineering, at minting technology. At sa likod ng lahat ng ito, isang bansa ang pinoprotektahan, isang ekonomiya ang pinapagalaw, at isang sambayanan ang ginagalang. Ang pera ay hindi lang pambayad. Ito ay buod ng tiwala ng buong bansa.